Yung umihingi ako ng paumanhin sa inyo, yung testimony of White Spiritual Boy, dinidelay ko muna dahil ito napakahalaga itong malaman nyo. Kaya, lalo na sa ating mga Pilipino. Dahil ito, pinagkaisahan na tayo ng Amerika-China. Kasi dumating sa akin yung mensahe. Yung 150 trillion dolyar na hinahanap ko, mahirap paniwalaan ito ng mga Pilipino, itong mga vlogger na ito, itong mga mainstream media. Ayaw nilang banggitin itong ginagawa ko na hinahanap ko ang mga kayamanan. Kasi mga bayad na yan vlogger, mainstream media, mga bayad na yan. Lahat ng radyo, television, bayad na lahat yan. Ang hinahanap ko ngayon, itong 150 trillion. Kaya pala, humiwala itong BRICS. Itong BRICS ay itong gagamitin ng mga Marcos. 150 trillion dolyar. Bakit napunta sa China? Pagkatapos sasabihin nila, 38,000 tonelada na ginto ang nabili ng China. Katarantaduhan yan. Kasi, nung sinulatan ko, mga 2 taon na yata ngayon yan, sinulatan ko yung ambassador ng China na si Wang. Hindi niya pwede ipagkaila ito. Kasi binangga nila yung bangka. Tinatanong ko yung mga ginto na napunta sa China. Bakit kako? Ilabas ninyo yung mga ginto. Diyan nagkumpisa ang pambubuli ng China sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko si Siping Limahong. Magnanakaw. Sinong kasabwat? Ito mga Marcos. Kaya nga, nung dumating din sa akin yung na yan, napanood ko sa YouTube ito yung 277 trillion dolyar na utang ng Amerika. Saan napunta? Sino may-ari? Hindi ako kumikibo noon. Pag-aaralan ko ito dahil kakong masyadong malalim ito. Ngayon, nagbayad ang Amerika ng 150. Ewan ko kung nabuo, bakit kukunti na lang ang utang ng Amerika ngayon. Ngayon, nag-message ako, nagpa-kon ako ng message doon sa CI. Yung doon sa CIA, bakit napunta sa China itong pera na ito na pag-aari nating Pilipinas? Kaya lahat yan, mga politiko, mga nasuparpalan ng pera na yan. Pati mga military, mga nasuparpalan na ng pera yan. Bakit hindi nyo ako kanin? Yan ang hinahamon ko kayo ngayon. Saan bakit napunta sa China itong ito? 150 trillion US dollar. Hinahanap ko na ngayon yan. At yan ang gagamitin nila para sa new currency. Sa pagkatapos sasabihin nila, may 38,000 toneladang ginto ang meron ng China. Katarantaduhan yan. Yan ang hinahanap ko sa China. Bakit binangga nila yung nung sinabi ko kay Wang yan? Kaya tumigil ako. Mahirap kasi akong paniwalaan. Kung hindi ganito yung tsura ko, hindi ako makakawala. Kung magandang ko, may mga sasakyan ako, may mga alas, di kukunin ako. Kaya nga ako kinukuan nila na magkuan ako doon sa British Isle. Pero ayaw ko. Aalipinin nyo? Blackmailing nyo, hawakan nyo ko sa leeg? Hindi pwede yan. Sinasabi ko na lang sa inyo. Kaya yan ang kinukuhan ko. Kaya yung India, kumalas. Dahil masama ang balak ng China Brazil, kasabwat yan sa G20. Brazil, China, Russia, tsaka India. Kumalas ang India. Dahil alam niya, ang plano ng China
Pero alam na yun ng India na walang ginto na ganun kalaki ang China. Sasabihin, namimili? Katarantaduan. Kaya biglang yaman ang ko na ito. Sino ang pinagbigyan nito? Yan ang tinatanong ko. Kung iyan putang inang mga Marcos na yan, ay putang ina nyo. Pipit-pitin ko mga bayag nyo. Dumating lang kanina sa akin tinawagan ko na yung contact ko sa CIA. Na bakit napunta yung 150 trillion dolyar sa China? Sino ang may kagagawaan? Kaya napakabigat ito. Gusto kong malaman ninyo, mga Pilipino, yung ginagawa ng mga Marcos. Pagkatapos itong Duterte na ito, drama-drama lang yan. Kaya nga binubuli na tayo dahil ayaw niya malaman. Ngayon, alam ko, dahil nga doon sa tinatanong ko noon, diyan nag-umpisa ang pambubuli ng China. Doon tanungin ko, yung putang ng mga ginto na yan. Putang ng Marcos na ito Mga putang ina. Masalot kayo talaga. Putang ina nyo. Kaya ako nga sinasabi, anti-Kristo yan, mga putang ina mga Marcos na yan. Dahil sila ang gumagawa ng kababuyan dito sa Bayan Banal. Kaya itong mga mga maharlika nation, tahimik ka mga maharlika. Akala nila hindi ko malalaman ito. Dumating lang kanina. 150 trillion US dollar ang napunta sa China. Ayan ang ginagamit niya sa Belt Road Initiative. Kaya pala, sobrang daming pera. Kaya, ngayon, paano ninyo babayaran yan sa akin? Pati Amerika mananagot dito. Kaya nagpunta si Blinken, hindi yung tungkol sa ng pag-uusapan nila. Ang pag-uusapan nila ay tungkol dito, baka mamaya malantad sa akin, nalantad sa akin, na napunta sa China. Noong pa ako nagdidiskumpiyado dyan sa China. Yan ang hiningian ni Marcos ng kung paano na-control ng China ang halos bilyon tao. Ngayon, pinarurusahan ng China, pinarurusahan ng Amerika. Lahat na nakikinabang dito sa mga kayamanan na ito, na parusa, nagkuka na rin. Pati yung United Arab Emirates, nakinabang din, pati Singapore. Ginagawa nyo, putang ina. Sabi ko, putang ina ka, ingungud-ngud kita. Pag nagkita lang tayo, ngungud-ngud ko yung mukha mo. Maski na ilang kamong PSG dyan. Kaya ito si Browner na ito sabi ko nga ito, naghahanga na mabatuan ng ginto Kaya nga sinasabi ko, ang military natin dito ay kwan na. Puro mga private army ng mga Marcos. Putang ina mo, Browner. Putang ina yung mga PSG, mga putang ina ninyo lahat na military. Pati mga katulisan. Putang ina ninyo lahat. Ginagawa ninyo, binababoy ninyo itong bayan banal. Ngayon, bakit yung Central Bank? Remugalado, mananagot ka dito. Maski na si Jokno, hindi porke retired na hindi siya mananagot siya dito. Lahat kayo hahabulin. Mag-uumpisa na ako maghabol. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya yung pagpunta ni Yellen doon, yan din ang mga pinag-uusapan nila. Hindi yan putang ekonomiya na yan. Hindi yan. Kasi kinuhan ko yung independence andali lang.
Ang ginagawa sa atin, kinukolonize tayo. Yung sinasabi nila na 1946, 1945 na independence, hindi yon. Wala. Isang panluloko lang yon ng Amerikano. Kasi, nung mga bago magkagera, ang ganda ng takbo ng buhay ng Pilipino eh. Sabihin ko sa iyo, number 1 tayo sa timber, sa mga mineral. Halos lahat number 1 tayo dito sa Asia noon, bago magkagera. Nagsimula yan nung panlilin lang ng Amerikano tungkol sa independence na sinasabi. Pero ang tunay yan, ang tunay na independence natin ay yung June 12, 1898. Paano mo masasabing ganon? Kasi may sarili na tayong central bank noon eh. Colony nga tayo, pero may sarili tayong central bank. Ay, yung $1 noon, naging ang halaga, 2 piso lang. Ganyang kataas ang pera natin noon. Hanggang sa dumating kay Macapagal, naging 4. Oh. Pagkatapos, dumating kay Marcos, naging 6. Pagkatapos, sumapaalis, 26 na. Pero yan, ang nakalagay doon sa kwan ng independence na sinasabi, recognize nila ang independence natin. Di nangangahulugan, yun ang 1898 na constitution ay na independence, ang recognize nila. Kasi yan ang habol dito ng mga CIA. Yung kwan na yan, yung mga treasury note na yan. Alam nila ito, nandito. Mantakin mo nandito binibili nandito nag-export tayo ng mga bakal, kung ano-anong mga, halos lahat ng mineral sa paggawa ng mga sasakyan. Paggawa ng mga barko, ikinukan dito. Pero, ang nangyayari ngayon, nakakatawa eh. Yung finished product, paggawa na yung kotse, truck, kukan, dadalhin dito, ibibenta sa atin. Samantala, nandito yung mga materialis ng paggawa. Kaya ito mga putang ng mga vlogger na ito, mga sinasabi financial analyst, political analyst, mga bobo kayo. Hindi ninyo hinahanap. Mga tanga kayo, hindi ninyo hinanap yung blueprint. Puro kayo, sige ganito, ganon. Ito naman mga tangang Pilipino, naniwala naman. Kaya ayaw ng mga Marcos na umunlad ang Pilipinas para maloko nila. Ginagawa nyo. Ako lang naman nakikipaglaban eh. Itong kayamanan na ito, ayaw banggitin ng mga vlogger, ng mga mainstream media dahil puro bayad na yan. Pati mga troll, bayad na yan. Kaya, kasi yung nakasaad doon sa unang constitution noong 1945 na lahat na raw material ay kailangan i-export. Hindi tayo pwede mag-manufacture. Putangin na itong mga tanga-tangang mga senatong na ito. Itong mga putangin na mga magnanakaw na senatong, mga magnanakaw na kongreso. Bakit hindi nila inamin yan noon? Kasi lahat yan, mga mukhang pera. Kaya tama yung sabi ni Bamba. Sa akin lang naman nagkwan yan eh. Lahat ng kwan ng gobyerno ay puro kurap, puro magnanakaw.
Lahat ng branches. Oh, yung tatlo. Puro magnanakaw yan. Ay mantakin mo, magkuka ng Supreme Court. Matapos biglang babaguhin uli. May desisyon na. Yun na nga ang sabi ko. Nagpalabas ng putang inang mga Supreme Court na yan ng failure of election. Pinagmamalaki ni Lagundino at saka ni Baleros noon. Eh nandoon ako. Pinanunod ko lang sila. Pero hindi nila ako makakuan. Nagyayabang sila na yung pinakikita nila yung ng Supreme Court. Bakit natuloy ang eleksyon? Oh. Kaya ang putang ina mga matatandang Supreme Court na yan, malapit na sa hukay, gumagawa pa rin ng pera. Oh. Kaya ngayon pa lang, yung kuhan ninyo na papunta na kayo sa impyerno. Ilang akbang na lang. Oh. Kaya nga sinasabi ko nga, hinahanap ko yan, mga pera na yan. Oh. Pagkatapos itong nag-withdraw itong putang inang Bamba na ito, hindi sa kinakampihan ko si mama, hindi ko pwedeng kampihan niya, magnanakaw din yan, binibenta din tayo eh. Oh. Yung mga chromite saan doon, oh. Paano nakapag-withdraw yan ng pera? Oh. Kaninong pera yun? Kung sa land bank, saan nanggaling yung pera ng land bank? Maraming katanungan eh. Ayaw, iniiwas yan ng mga mainstream media. Iniiwas yan. Dahil sinasabi ko, inuulit-ulit ko, puro mga bayad na yan. Malaki ang pera natin. Yan ang hinahabol ko. Kaya kailangan ibalik ng China dito yung 150 trillion at saka yung mga ginto na kwan. Yan ang gagamitin ng BRICS. Yung kwan na yan, yung 150 trillion. Kaya pati mga PLA, pati matataas na opisyal ng mga kwan ng China, puro kurap din yan. Kasi alam nila kung saan nanggaling ang pera eh. O ilan ba? Kumwari, matino itong putang inang shipping na ito eh, limahong ka din. Ulul, putang ina ka. Kasarap mong sipain ng mukha. Putang ina ka. Nasabi ko na lang sa'yo. Yayabang-yabang ka, binubuli niyo yung Pilipinas. Kaya kayo nang bubuli yan para hindi malantad. Yan putang inang pera na yan. Kung saan napunta yan. Mantakin mo, biglang angat. Sino ang nagbigay ng permiso yan? Kaya pala, yung mga third world countries, yung hulog nila, ay sinasabi, pumunta sa kwan, hindi yun pala. Kundi, kinukuha ng Committee of 300 yan. Kaya yung sinasabi ko, yung gobyerno ng Amerika, gobyerno ng China, gobyerno ng Pilipinas, puro mafia yan. Sindikato. Pagkatapos galit kayo? Galit kayo sa akin. Kaya nga nagtataka. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Ayaw pag-usapan. Pero pag Marcos Gold, yan. Pinag-uusapan kagad yan. Pero yung pag sinabi, aminado na lahat na hindi kay Marcos yan, ayaw banggitin yan, mga kayamanan na yan. Inuulit ko, lahat na yan ay bayad na. Bayad na sila, mga vlogger, media, troll, mga political analyst, mga financial analyst, puro mga bayad na yan. Ako lang naman nagbubulgar. Kaya gusto ko malaman ninyo, kaya tayo binubuli ng China dahil dyan sa 150 trillion na yan. At saka yung sinasabi nilang Marcos Gold. Hindi pag-aari ng Marcos. Yung 150 trillion, hindi pag-aari yan. Walang treasury ban na kinamit ang China upang maikon sa Amerika. Dahil
Wala na rin ginto doon. Kaya yung sinasabi ng putang inang, kaya nga nandito yung mga China na yan eh. Yung mga retired military, nandito sila. Oh, para mga retired din na maharlikan general. Putang ina mga animal na ito. Talagang nakakapanginig ng laman. Akala siguro nila hindi ko matutunton yung 150 trillion eh. Oh. Kaya lahat ng pangwawalang yan, ginagawa nila dito sa bayan, banal. Oh. Nagkakaisa. Mantakin mo yan ang gagamitin ng BRICS, nag-currency. Oh. Sasabihin, bumili ng 38 trillion dollars. Hindi totoo yan. Walang nabili ang China na ganung kalaking kantidad. Hindi ganung kakwan yan. Bakit? Gano'n ba karami na mula nung panahon ni Marcos? Kaya tignan ngayon ang mangyayari. Ewan ko lang. Hahagilapin ko yan. Nagpasabi na ako sa CIA, bakit napunta sa China yan? Ang talagang kanyan, 277 trillion dolyar. Bakit napunta yung 150 dyan? Bakit nag-i-imprenta dito ng dollar? Bakit yung mga ng central bank dito, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ay nagpapadala ng pera kay Mamba? Oh, sa Land Bank. Saan ang gagaling ang pondo ng Land Bank? Oh, dapat malaman ninyo yan para hindi kayo tatanga-tanga ng mga Pilipino. Mahirap. Lalo na sa inyong mga mahihirap na katulad ko. Yan ang pinaglalaban ko, yung pag-aari ng Pilipinas. Hindi ko pinaglalaban kung ano pa man. Yung pag-aari ng mga mahihirap, yung mga pag-aari ng mga kayamanan, yung mga kayamanan na yan para sa mahirap. Hindi ko inaangkin yan. Pero pinaglalaban ko. Eh sino ba nakikipaglaban dyan? Oh. Dahil yan, yung sinasabi nila G-Sayon, hindi G-Sayon ang lalabas dyan. Yan ang gagamitin currency. Oh, hindi na ngayon malaman ni Blinken at saka ng mga China kung anong gagawin nila, kaya panay ang meeting nila. Oh, meeting di abansi na ba? Dahil kinabukasan, malalaman na. Ang laking pera yan. Oh. Kaya nga, malaki ang pera na yan. Kaya binubuli tayo. Gusto tayong angkinin ng China. Itong putang inang Duterte na ito. Ang gusto naman niya, province of China. Tarantado ka, putang ina mo. Humanda-handa ka rin sa akin. Kaya nga ayaw ni Marcos ng ICC. Oh, dahil yan magkakasabwat yan. Dahil ang gusto ni Marcos, yung putang inang ko, nakaupo ngayon na Marcos, hindi naman yung kumandidato eh. Kaya nga si Lisa nakikikabit na lang eh. Dahil unti-unti niya linalantad ang kawalangyaan ng mga Marcos. Dahil yung tunay niyang asawa, pinatay na yun. Kaya nga, sige Buloy, imposible hindi mo malaman kung nasaan yan. Di mga inutil itong mga intel ng military. O, ganyan kayo ka-inutil, hindi nyo alam. O sadyang ayaw ninyong hulihin. Dahil maraming mabubuksan na kabalbalan. Bakit ayaw extradite si Kibuloy? O, dahil marami siyang alam eh. Dahil kay Duterte. O. Tapos sasabihin ninyong yan ang kwan nila. Balak nila. Kung wari, patatalsikin si Marcos, pagkatapos, ma-open si Sara, pagkatapos, kuka ng China, babalik si Marcos, uupo uli. Yan kung sabihin nila, King of Kings. Ulol, putang ina mo, anong King of Kings?
May balasubas bang King of Kings? Putang ina ng mga Marcos na ito. Kilala ko kung sino nakasunod sa akin. May mga palatandaan yan. Natatawa na lang ako sa mga putang ina mga ito eh. Sige lang kayo ng sige. Hindi ninyo alam kung anong nangyayari sa mundo. O, ngayon, paano yan? Doon daw sa kwan, sinabi sa akin ng isang kasamaan na ang kwan daw 50 na. Ay 52. Sa Bicol. O. Pagkatapos, tutuyo ng mga dam. O, wala nang kuryente. O, pagkatapos, wala nang langis. O, pagkatapos, sasabihin ninyo, magkakaaway yan? Hindi. Kasi, yung microchip na pinagagawa sa China, na galing US, pinagagawa sa China, itong China ang nagbibenta sa Russia. O, paano mo sasabihin na hindi magkakasabwat yan? Kasi, tinatago lang nila ang talagang issue. Magkakasabwat yan. Kung wari sa aksyon. Ulol, putang ina nyo. Di sanksyon pa. Ay, kung akong sumangsyon sa inyo, ano mangyayari sa inyo? Kaya natataranta na lahat yan, na pabagsak na ang mga animal na yan. Wari, tatakutin pa na ganito. Kaya yung mga PLA dyan sa China, ang yumayaman yan, yung mga general, kung wari, lilinisin, hindi kurap, para yung mga kurap, tanggalin. Putangin na mo sipin ka sa kaling kurap hindi mo naman pag-aari yan yung ginagamit nyo sa ekonomiya nyo, pag-aari ng bayan yan. Putangin na ka. Dahil yan putang inang Marcos na yan. Dahil yan Chua Tylee. Yan putang inang Chua Tylee na yan. O na yan, nalalantad na sa buong mundo. Walang binili ang China na ginto. Kaya nagtaka ako bakit kan? Ito, group of 20, pati itong mga group of 7, group of 5, magkakakutsaba lahat yan Pinagkaisahan nila yung bayang banal Itong Pilipinas, kinakawawa nila. Ngayon, paano yan ngayon? Nakalantad na ako. Magpadala kayo dito. Sinasabi ko na lang, hindi ko kayo kinakatakutan. Dahil walang pupuntahan ng mundo kung hindi ko kukunin yan. Kaya nga gusto kong ayusin na yan. Kung ayaw nyo, diwag. Anong pakialam ko sa inyo? Magunaw kayo. Palagay nyo, may makakaligtas pag tuloy-tuloy ang mga init na yan. Painit na yan. Sinasabi ko sa inyo. Dahil yan, may mga sekreto dyan kung bakit lumalim ang tubig. Hindi ninyo alam. Mga tatanga-tanga kayo. Tangan to. Magkakasabot. Kuwari, away-away. Pag kuwari, matino. Saan ka naman nakakita ng mga magnanakaw na matino? Na sinasalanta ang mga mahirap. Pera ng mahirap, mamamali mo sa inyo, mga putang ina nyo. Kailanman hindi hikon yan. Sabihin nila, yung mga ako nagmumura, dapat lang murahin kayo. Sabihin na, i-block down nila ang kwan pag nagmura. Di mo, i-block nyo. Maraming paraan ng pagpatay ng pusa. Pinagkaisahan ninyo putang pati mga Pilipino, mga makapili. Kaya hindi ko pinagpapaniwala. Hindi basta-basta magsasalita ang mga vlogger na yan na walang pera.
May pera yan. Yan ang nakakakwan dyan. May pera yan. Bayad na sila. Kaya hindi makakibuyan. O sino ba nagbabanggit lang ng mga kayamanan? Wala. Ako lang. Tangina. Binagago nyo, pati kababayan nyo. Tangina nyo, ayaw ninyo malaman ang katotohanan. Kasi mga bayad na kayo. Magkano ba binayad sa inyo? Milyon? Kaya nga, wala talagang, wala na pupunta ng Pilipinas. Kaya ako, naninindigan ako. Talagang pinaglalaban ko yan. Kahit anong mangyari. Kailangan akong masunod. Hindi ang mga putang ng mga Amerikano. Hindi ang mga putang mga inchik na yan. Tatakot-takutin pa. Kaya nga, saan nang gagaling ang pondo ng gobyerno? Saan nang sa land bank? Sinabi ko, sa land bank nang gagaling. Pero saan nang gagaling ang mga napupunta sa land bank at saka sa DBP? Naibalik na ba yung pera na yon? Hindi pa. Mantakin mo, kalalabas lang yung pera, pupunta na kay Mamba. In really. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ikaw tanso ka. Traidor ka. Bayan mo, ibibenta mo. Kaya nga may isang Enrile doon sa Malaysian Embassy. Para malaman kung dahil yung mga pera na yan nanggagaling sa 1MDB. Pag nakikutsaba ang mga kwan dyan, kontakin mo. Ang ginawa ni Marcos. Pinaghirap niya talaga ang bayan. Pagkatapos, jojosin ninyo ang putang ina. Mga animal na yan. Sige na. Basta yan, sinasabi ko na lang sa inyo, yung 150 trillion na yan, dapat maibalik sa Pilipinas. Yung utang ng Amerika, yung sumobra doon sa 150 trillion, dahil idalhin nila sa Pilipinas. Yan, nahihirapan na silang ipaliwanag yan sa akin. Huwag ninyo akong gagaguhin. Kala ninyo, kaya ninyo akong gaguhin? Kung kaya ninyong gaguhin ang mga mahirap dito, mga sambayan ng Pilipino na tanga-tanga, ay mga vlogger na puro mga binayaran na, puro mga mainstream media, mga binayaran na yan. Paano yan? Di wala na. Kung hindi ko ilalantad yan. Kaya nga ayaw nilang mapag-usapan yung mga kayamanan na yan. Kaya nga binabayaran na sila. Bakit hindi nyo ako i-demanda kung hindi totoo? Tangina nyo.